Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Regina. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga salita ng Diyos sa araw na ito. Subalit, nais ko po muna kayong imbitahin sa pananalangin bago po tayo magpatuloy sa aking ibabahagi sa araw na ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy po kaming lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Patuloy po naming iniaalay sa iyo na nawa ang kapamaraan ng ito na aming gagawin sa pagbabahagi ng iyong salita at pag-aaral sama-sama sa pamamagitan ng ganitong kapamaraanan ay maging pagpapala, hindi lang sa nagtuturo sa mga makakapanood, makakapakinig nito at maaabot din ang kani-kanilang pangangailangan. Patuloy kong iniimbitahan ang kapangyarihan ng iyong banal na spirito na sa mga sandaling ito ay magbibigay sa amin ng katiyakan sa pamamagitan ng pagko-confirm ng mga salita mong aming mapag-aaralan. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang nais ko pong ibahagi sa araw na ito ay ang tungkol sa 5 katangian kung papaanong tayo po ay magpapatuloy sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sa English po, 5 characteristics of a moving forward followers of Christ. Remember, followers of Christ. Ang salita po ay matatagpuan sa Pilipos, Kabanata 3, talata 12 hanggang 14. Philippians chapter 3, verses 12 to 14. Babasahin ko po muna ito sa wikang Pilipino at ako po ay magpapatuloy. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa maaring inabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Napakaliwanag po dito sa katauhan ni Pablo na may mga pag-uugali na dapat nating taglayin upang tayo'y hindi mabahura o matigilan lamang sa isang sitwasyon, sa isang pangangailangan, sa mga ganap ng ating buhay. Subalit gamitin natin itong tuntungan upang makamtan natin ang gantimpalang nag-aantay sa atin dahil hindi tayo tumigil, hindi tayo tumalikod, bagkos tayo ay nagtuloy-tuloy. May 5 bagay akong ibabahagi sa inyo na mga katangian o mga pag-uugali upang tayo'y magtuloy-tuloy. Number 1, ang una, a patient Christian moves forward. Sa mga panahong ito, bagamat laganap na ang mabilisang ganap sa ating kapaligiran, napaka-importanting maitimon natin ang ating sarili sa isa sa bunga ng Espiritu Santo. Ito ay ang katiyagaan. Kung tayo bilang Kristiyano ay matiyaga, tayo po ay paangat, hindi pabagsak. Matutunghayan nyo ang teksto sa James chapter 1 verses 2 to 4. Hindi ko na po ito babasahin pa. Subalit ito ay inyong maging reference ng tungkol sa katiyagaan. Kung may mga issues tayo sa buhay na medyo may struggle tayo, dahil kulang tayo sa pagtitiyaga, matamay tingnan natin ang aklat ng Santiago, Kabanata 1, 2 hanggang 4, at ito'y ating pagnilay-nilayan upang ang bunga ng Espiritu Santo ng katiyagaan ay ating tamasahin habang tayo'y narito sa lupa at masigasig na sumusunod kay Jesucristo bagamat hindi natin siya nakikita. Ang pangalawang ugali is a practical
practicing Christian. Hindi lang tayo aral ng aral. Hindi lang tayo maraming alam. Higit sa lahat, mga natatanggap nating katuruan at kaalaman mula sa Biblia, ito ay ating isinasabuhay. Mayroon pong kasabihan, practice makes it perfect. So dito sa lupa, sa buhay na ating tinatamasa, matamay dapat nating i-apply o isabuhay ang mga napag-aaralan natin mula sa salita ng Diyos para hindi po tayo tumigil, para hindi po tayo manghimagod, para hindi po tayo tumalikod. Bagkos tayo'y magpatuloy sa nais ng Diyos na ating gawin habang narito tayo sa lupa at tayo ay sumusunod sa Kanya. Nandyan din po sa Aklat ng Santiago, Kabanata 2, talata 17 hanggang 18. Napakalinaw dyan na sinasabi na dapat na ang ating napag-aaralan ay ating isinasabuhay. Kaya mga kapatid ko, ano pa ang ating inaantay? Ang alam mong salita ng Diyos na buhay sa iyong buhay ay lalo mong lagyan ng buhay sa pamamagitan na ang ating pamumuhay dito sa lupa, ang estilo, our lifestyle while we are here on earth is a lifestyle in accordance to the Word of God. Pangatlong pag-uugali. A polite Christian moves forward. Napaka-importante po na marunong tayong gumalang. O sa wikang Espanyol, marunong tayong magrespeto. Napaka-importante po na sa pamamagitan ng paggalang, dito po magsisimula ang pag-unawa. At kung tayo po'y magalang na Kristiyano, tayo ay pasulong, hindi paurong. At sa ating pagsunod kay Kristo, ano ang mangyayari sa atin? Tayo po'y kakikitaan ng magandang pag-uugali na maaari nating iwan o ipakilala maging sa ating pamilya, sa mga kapatiran o sa mga taong nakapalibot sa atin. Tayo'y magtataglay ng magandang halimbawa at tayo'y tataguri ang mga magagalang. Nasa Biblia po ba ito? Sa James chapter 3 verses 5 to 6. Iniiwan ko po sa inyo ang mga tekstong ito na nawa ay inyong basahin, tingnan at pag-aralan upang makita natin ang tamang pamumuhay at pagsunod kay Kristo at hindi po tayong lumaking paurong kundi pasulong. Ika-4, a praying Christian moves forward. Alam nyo, wala pong iniisip na masama ang Diyos. Ang nais ng Diyos, tayo po ay maging matagumpay sa lahat ng ating ginagawa at ang lahat ng ating mga agampanin dito sa buhay, tayo po ay umasenso. Kaya saan ka man naroroon o ano man ang estado ng iyong buhay, minamarapat kong ibahagi sa iyo sa sandaling ito na dapat po tayo'y laging nananalangin. Napaka-importante pong maging mapanalanginin tayo. Ang pananalangin po ay hindi lamang nakaluhod, nakapikit, ito po'y mga gesture. Ang ibig pong sabihin ng pananalangin ay pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Kaya maging pag-uugali po natin ito para tayo ay umabante, para tayo ay sumulong, para tayo ay umasenso sa ating pagsunod dito sa Panginoong Hesukristo habang nandirito pa po tayo sa lupa. Ang aking pong ginamit na Bible verse dito ay James chapter 4 verses 1 and 2. Napaka-importanting basahin at tingnan ang mga Bible verse. Hindi ko na po ito binabasa because of time constraint. But sa inyong pag-aaral, marinyong balik-balikan ang mga tekstong ito upang ikaw mismo ay ma-encourage ng mga salita ng Diyos. Ang 5, ito po ay isa sa aking paborito. Kaya po, paasenso ako, paabante, hindi para itaas ang aking sarili. Kailangan po, kung gusto nating paabante, paasenso, paangat, ito pong isang katangiang ito ay dapat na ating ini-apply o isinasabuhay sa ating buhay. A prioritized Christian move
forward. Napaka-importante po nito. Hindi po tayo Kristiyanong suntok sa buwan. Dapat po ang ating buhay ay may kaayusan. Ang tawag ko nga po dito ay DABCs of life. Okay? Hallelujah. Kung ito po ay babala, kung ang ating inaalaw na maging unang priority ay ang pera, o kaya gusto nating gumanti dahil tayo ay may kinikip na mga hinanakit at sama ng loob, kaya gusto nating may mapatunayan. Kung ang inuuna naman po natin na lagi na lamang tinitingnan sa buhay ay ang ating mga dinaranas at mga karamdaman, medyo may kailangan pong iayos sa ating mga priorities. Okay? Kapag ka naayos natin ito, we will become more efficient and we are moving forward. So, gusto ko pong mag-suggest sa inyo ng mga kaayusan upang ang ating priority ay maging tama at nang tayo ay maging effective and that we can move forward. Okay? Hallelujah! As a follower of the Lord Jesus Christ. So, una, ang dapat natin talagang unahin ay ang Diyos. Matthew 6:33. Napakaliwanag po niyan. Hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ay pawang idaragdag lang sa atin. Okay? Pawang idaragdag lang. Sino ang dapat nating unahin? Ang Diyos. Dapat ay iayos natin ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Dapat tayo po ay magiging laging nakakonect sa Diyos. Hindi naman po lagi na lang nakaluhod, lagi na lang nagpapalahaw ng panalangin. That is not what I am talking about. Kung ganyan ka, go ahead and do it. Enjoy the presence of God. But marami pong pagkakataon that it doesn't look like spiritual, pero inuuna natin ng Diyos. At hindi na po ako magpapalaot pa sa pagpapaliwanag niyan. Harinawang ang holy conviction of the Holy Spirit will lead us to put first God in everything. Ang pangalawang dapat nating maging priority ay ang ating pamilya. Hindi po pwede mga kapatid ko, mga minamahal na maaaring makakapanood nito o ipo-forward at isi-share pa itong mensaheng ito na uunahin natin ang ibang tao. Okay? Lagi ko pong sinasabi, you cannot give what you do not have. Mga kapatid ko, dapat kung gaano tayo kainam sa pakikipagrelasyon sa Diyos, dapat mainam din ang bunga nito sa pakikipagrelasyon natin sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Para tayo po, lalong-lalo na sa mga mahal sa buhay hindi pa mananampalataya, dapat makita sa atin ang pamumuhay na ang inuuna natin ay ang Diyos at tayo ay buhay na halimbawa na ang ating sinusundan dito sa lupa ay ang aral ng Panginoong Hesukristo. Ang pangatlong dapat nating maging priority, okay? Calling or ministry, okay? Kung nakita nyo po, abay pangatlo pa pala ang pagpapastor kagaya ko. Pangatlo pa pala ang pagkakatawag ko. Okay? Ang uunahin talaga ang Diyos, ang pamilya, saka pa po yung pagkakatawag natin sa ating buhay. Harinawa na maliwanagan tayo. Huwag niyo pong gawin yung number 3 na number 1. Okay? Dapat, pag nagpa-priority po tayo ng mga bagay-bagay sa buhay, ang numero 1 ay nananatiling numero 1. Ang pangalawa ay nananatiling pangalawa. At ang pangatlo ay nananatiling pangatlo. Ang tekstong ginamit ko po dito ay ang whole chapter of James chapter 5 or Santiago Kabanata 5. Himay-himayin ninyo at iiwan ko sa inyo kung anong mapupulot nyo dito sa James chapter 5 na makakatulong upang iayos natin ang mga dapat na uunahin natin sa ating buhay upang tayo ay makaabante, makasulong at hindi umurong, hindi po palaban, makasulong at hindi umurong.
Hindi po susubukan, may paninindigan. Dahil alam natin na kung ang 5 ito na pag-uugali ay makikita sa atin hindi lang bilang pastor o bilang lingkod ng Diyos, subalit bilang anak ng Diyos na tayo'y may katiyagaan, ang ating naaaral sa salita ng Diyos ay ating ipinapamuhay, tayo ay marunong gumalang, tayo ay mapanalanginin, at ang dapat una sa ating buhay na walang iba kundi ang Diyos ay ating inuuna. Kung taglay natin ang mga ganitong pag-uugali, nakasisigurado ako na hindi lang tayo mapagpapala o aasenso, makakaabante tayo sa nais at kalooban ng Diyos at magiging hayag at kitang-kita sa estilo ng ating pamumuhay na tayo nga ay mga tagasunod ni Kristo at kanyang mga anak. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. At dalangin ko ang pagpapala ng Diyos ang sumaating lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.